ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hallelujah! Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay. Amen. Hallelujah, Jesus. Purihin ang iyong pangalan, O Lord God, sa pagkakabasa ng iyong mga salita. At bago tayo uupo, mga kapatid, hallelujah, Jesus, let me read the title of God's message for today. Is Jesus the center of your life? Amen. Praise the Lord! Sabay-sabay, mga kapatid, basahin natin ang ating title, mga kapatid. Is Jesus the center of your life? Sabihin kaya natin, is Jesus the center of my life? Jesus, the center of my life. Kayo po ang makakasagot niyan, mga kapatid. At bago uupo ang bawat isa, sabihin mo sa iyong katabi, is Jesus the center of your life? Praise the Lord! At tayo po ay malaya na po makakaupo. Praise God! Is Jesus the center of your life? Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Kanina nag-time check si Brother Sandy, sabi niya 10:05, natapos siya ng 10:55. Parang malabo yata. Praise the Lord! At time check tayo, 12:40. Matatapos po tayo ng 5 p.m. Handa ba sila? Handa ba ang bawat isa? Praise the Lord! Hallelujah! Ang sabi nga ng Panginoon, pag tumatayo ka sa likod ng pulpito, isipin mo last mo na yan. Praise the, na-miss ko to. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya kailangan nating savor daw the moment. Praise the Lord! Handa na ba ang bawat isa? Praise the Lord! At sa ating pagsisimula, may tanong. Praise God. Is Jesus the center of your life? Ano po ba ang center? Ay, may sagot agad. Praise the Lord. Ano po ba yung pag sinabi nating center? Ano po ba yung ating nauunawaan? Hindi po ito yung pagbakunahan na pag pupunta tayo, magpapabakuna, pumupunta tayo sa center. Iba po yun. Ang center daw po, the middle point of a circle or sphere. So kung meron daw pong bilog, doon daw po yung gitna. Yun daw po yung center. Amen? The point from which an activity is processed or is directed or from which it is, saan ba yung, ano nito, Bill? Focused. Sabi mo mga kapatid, ang center daw po, the point from which an activity is processed or is directed or from which it is focused. Amen. So ang tanong mga kapatid, is Jesus is the focus of your life? Amen. Kasi ang ating pamagat kanina is Jesus is the center of your life. So ang center daw po ay kung saan daw po tayo nakafocus. Amen. So, ang tanong, si Jesus ba ang focus natin? Praise the Lord. Is Jesus is the focus of your life? Amen? Praise the Lord. Sino mga matatalino dito? Maraming matatalino dito, di ba? Yung like yung earth, mga kapatid. Ano po ba yung center ng earth? Merong parts yan. Brother Ricky, nasan ka? Praise God. Ano ba yung parte ng earth? Di ba meron niyang mantle, core, inner core, outer core? Amen? Iba naman yun, sis. Anong intercourse? Praise God. In Jesus' name. Praise the Lord. Kung meron pong mantle, outer core, at saka inner core, sa tao po, mga kapatid, ano po ba yung sentro ng ating katawan? Amen. In Jesus' name. Ano po ang sentro? Puso! Amen. Praise the Lord. Ano po ba ang center ng tao? Puso. Di ba mga kapatid, pag ang tao ay tumigil na ang pagtibok ng puso or ang hindi na nagse-cessation, yung pagtibok ng ating puso, nawawala na rin po ng ano ba yan, ng buhay yung mga ibang organs. Di ba? Amen? At anong mangyayari pag tumigil na ang pagtibok ng ating mga puso, nagkakaroon na ng organ failure, tapos eventually, namamatay na tayo mga kapatid. Amen? Ngunit bilang Kristiyano,
Praise the Lord. Ano po ba ang center nating mga Kristiyano? Sino po ba ang center nating mga Kristiyano? Amen? Kailangan ang ating Panginoon. Ang ating center, mga kapatid. Jesus should be the center of our life. Jesus should be the center of this church. Amen? Praise the Lord. At sa hapong ito, mga kapatid, I would like you to reflect on our title, mga kapatid. Kung sa araw na to, mga kapatid, hindi pa yan ang layunin mo, hindi pa yan ang motibo mo, kung bakit nandito ka sa bahay panambahan, maybe this message is for you. Amen? Praise the Lord. What is our motive? What is our purpose? Bakit tayo nandito ngayon at nagkita-kita sa bahay panambahan? Sino po ba ang pinunta natin sa hapong ito? Amen? Is Jesus is our focus, church? Amen. Kayo po ang nagsabi niyan. Ano po ba tayo nandito? Because we are Christian. Amen? Ano pong pagkakanawa niyo sa Christian? Oh, ang ganda, Christian. Praise the Lord. Ano po bang ibig sabihin ng Kristiyano, mga kapatid? Marami po ang nagsasabi na sila ay Kristiyano, pero hindi po nila alam ang tunay na ibig sabihin ng Kristiyano. Alam niyo ba, mga kapatid, tawag sa akin sa ospital Kristiyano. Kasi Christina, Cristiano Ronaldo. Kaya para hindi sila malaman Kristiyano kasi kilala nila si Cristiano Ronaldo. Amen? Praise the Lord. Pero ano ibig sabihin ng Christian? Amen? Ano po bang ibig sabihin? Amen. Praise the Lord. Christ-like. Lagi na natin nadidinig yan. Marami po nagsasabi, mga kapatid, na pag ikaw daw po ay napabilang sa isang sekta o organisasyon na tulad ng mga gantong mga nananamba, isa ka ng Kristiyano. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Some says, if they are going to church, that makes them a Christian. Diba? Pag pumupunta ka sa simbahan, Kristiyano ka. Amen? Praise the Lord. Marami naman nagsasabi, pag marami daw silang mga ribulto, marami silang mga santo niño sa bahay, that makes them a Christian. Amen? Praise the Lord. Kapag sila daw po ay nagro-rosaryo, kapag sila daw po ay nagno-novena, that makes them a Christian. Ang hirap, mga kapatid, no? Ang daming ibig sabihin ng Christian. Amen? Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng Christian, mga kapatid? From the root word, Christ. Amen. Christ, without Christ, I am nothing. Amen. Christian literally means the Christ one or the one who is like Christ. Ayun, ang hirap naman ng system. So, Kristiyano ba tayo? Amen. Amen. Kasi we are self-proclaimed Christian, dapat alam natin ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, mga kapatid. Amen? Ang sabi, mga kapatid, this is Jopa, Christ-like. Are we Christ-like? Yes, because we are the Lord. Praise the Lord. Yes, because we are Christian. Praise the Lord. Because without Christ, we are nothing. Church. Amen? Pero alam niyo ba, mga kapatid, trivia lang. Ang Christian daw po ay una na mababasa sa, praise the Lord, Acts. From the book of Acts. Kung hanapin nyo sa Biblia, mga kapatid, ang salitang Christian daw po ay una daw pong nabasa sa Acts chapter 11 verse 26. Ang sabi, mga kapatid, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught them much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Amen. Sa Tagalog, mga kapatid, may Tagalog pa tayo? Wala. Praise the Lord. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung nabasa natin yung book of Acts, when they received the Holy Ghost, praise the Lord, sila po ay naging bold. Sila po ay nangaral, mga kapatid, at sila po ay natuwa, mga kapatid, dahil hindi lang po nakulong sa mga Jews ang salita ng ating Panginoon, bagkus umabot pati sa mga Gentiles. Amen? Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, nakarating sila sa Antioquia. Mga kapatid, praise the Lord. Dati po ang tawag sa mga unang tinawag ng Panginoon, hindi po mga Kristiyano. Bagkus ang tawag sa kanila ay people of the way. Yan daw po ang mga tawag sa mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Dahil alam naman po natin, mga kapatid, because Jesus is the way. Kaya yan po ang tawag nila sa mga naniniwala sa Panginoon, people of the way. Mga kapatid,
ang mga tao po sa Antioch, kung hindi po natin, ay kung atin pong babasahin mga kapatid, sila po ay mga pagano, sila po ay mga nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po sila naniniwala sa ating Panginoong Hesus. That's why they call them, the apostles, they call them Christians to mock them. Para sila ay, ano ba yung mock? Insultuhin. Kaya sila tinawag na mga Kristiyano, mga kapatid, yung mga naghahayag ng salita ng Panginoon para insultuhin. Kasi they talk like Christ, they walk like Christ, they act like Christ. Mga Kristiyano, di ba meron tayong Rizalista? Mga ganon? Di ba? Yung mga naniniwala kay Jose Rizal, may mga Rizalista. Di ba? Para insultuhin. Amen. Ang mga tao po sa Antioch, mga kapatid, they worship gods. Yung mga maliit na gods, mga kapatid. Amen? Kaya po mga tao sa Antioch ay tinawag po ang believers of Jesus na Christian to mock them. Amen? Praise the Lord. Para po sila ay insultuhin. People of Antioch hated them because they act like Christ. They look like Christ. They talk like Christ. At ang Panginoon po, alam natin mga kapatid, alam naman natin sa salita ng Panginoon, talagang mababasa ang mga yan mga kapatid. Amen? Praise God. So, tanong ko ulit kayo mga kapatid, are you a Christian? Amen po ba? Are you acting like Christ? You talk like Christ? You walk like Christ? Kayo po ang makakasagot niyan mga kapatid. That's why they were called disciples. Amen. Are you one of the disciples of Christ? Taglay mo ba ang disiplina from the word disciple, discipline? Hallelujah. Para matawag na ikaw ay isang Kristiyano? Praise the Lord. Kayo po ang makakasagot niyan. Amen. Alam naman ng Panginoon, pinagbilinan na niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi mga kapatid sa Matthew chapter 10 verse 22, "Ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endured to the end shall be saved." Kumusta ka na, Tatay Benny? At kayo'y kapabutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen! Kaya nabanggit ko si Tatay Benny, aside from sa akin, si Tatay Benny ang pinakamatagal mag-BS. At lagi niya sinasabi, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Dahil sa online Bible study, mga kapatid, magsisimula kami sa 25, matatapos ang closing prayer niya, 8 na lang ang viewer. Praise God. Kaya sabi niya, ang siyang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen? Naniniwala ba kayo mga kapatid na siyang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas? Ang sabi ng ating Panginoon, tayo daw po ay kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa kanyang pangalan. Amen? Dinahan na tayo mga kapatid, di ba? Pag may mga kaibigan tayo, mga tagalabas, pa-alive-alive na yan, ay pastor na yan, ay Kristiyano na yan, hindi na natin yan madadala sa kung saan man. Amen? Marami nang magagalit sa atin, marami na ang magtatampo sa atin. Amen? Praise the Lord. At ang sabi mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, "He and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Amen? At lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. That is normal, church. Kung ikaw man ay inuusig ngayon, amen, ikaw ay namumuhay na may kabanalan sa ating Panginoon. Amen? People may not like you. Hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka. Amen? But we are not here to please people. Amen? That's why ang ating title is Jesus, the center of your life. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Bilang isang tao, mga kapatid, praise the Lord. Ang sabi nga ng ating Bible teacher kanina, bato-bato sa langit, ang tamaan may bukol. Amen. Tayo mga kapatid, no? Ang tawag na, real talk. Lahat tayo gusto tayo ng lahat ng tao. Amen? Di ba gusto natin? Gusto natin, mapiplease natin lahat ng tao. Pag mayroong taong nagtatampo sa atin, mga kapatid, para bang may mabigat. Amen. Para bang iba. Sabi nga ni Pastor Jack, parang may iba. Amen? Pag mayroon tayong hindi nakamabutihan ng loob, parang may iba.
may mabigat mga kapatid. We want to please all men. Kaya nga minsan kahit labag na sa loob natin, ginagawa natin. Para lang ma-please natin si ating kapatid, si ating amo. Amen? Praise the Lord. Yung mga kaibigan natin, ating mga pamilya, minsan kahit walang-wala ka na. Diba? Ubus na ubus ka na pag nagsabi yung pamilya mo, kailangan ng ganito. Saan tayo mangungutang dahil we want to please them. Amen? Kasi parang kinukonsensya ka na hindi mo sila mabigyan. Amen? Kasi gusto natin maganda ang ating pangalan, mabango tayo sa kanila. Amen? Praise the Lord. Andyan pa ba kayo? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid natin sa pananampalataya. Gusto natin ma-please natin silang lahat. Though hindi na minsan tama ang ginagawa nila just to please them, tayo ay nakikipamatok na sa kanila para lang hindi mag-iba ang relasyon natin sa kanila. Para hindi ka mapasama. Amen? Sa mga kaibigan natin, if you want to please our friends, mga kapatid, tagay sila. Sabi nga nung kapatid ko, sabi niya, natukso lang daw nung nagbakasyon siya kasi nahihiya siya na hindi siya tumagay. So para ma-please niya yung mga kaibigan niya, tumagay din siya. Because we want to please everyone. Amen? Nakaranas na ba kayo na you're always seeking everybody's approval? Amen? Gusto po natin maraming magsabing mabuti sa atin. Sa social media na nga lang, di ba? Pag nagpo-post tayo mga kapatid, gusto natin maraming likers. Minsan kahit ano na lang, i-video mo yung sarili mo, kakanta ka, aawit, para lang makita ka ng mga tao, para ma-please sila sa'yo, magustuhan ka nila. Tapos pag nakikita mong kukunti yung nagla-like, ikaw mismo nilalike mo yung post mo. Para pampadagdag. Diba? Andiyan pa ba kayo? Naranasan niyo ba yung post mo, like mo. Diba? Sayang din yun kasi pampadagdag din yun sa magla-like kasi you want to please everybody. Pag marami kang likers, sikat ka. Pag marami kang followers, sikat ka. Amen? Praise the Lord. But if you are living righteous and godly, sabi nga, in Jesus Christ, whether they like you or not, at whether you like it or yes, uusigin ka ng tao. Amen? Maraming magpa-persecute sa'yo. Bakit nandyan yan? Bakit tumatayo yan? Bakit yan ang ginagamit dyan? Sama, dapat ako na lang. Amen? Praise the Lord. Dahil nakasulat yan sa Biblia mga kapatid. Kaya huwag kayong magtaka. Amen? Praise the Lord. Ngunit, doon pala tayo sa Christian the real heart of Christianity mga kapatid ay mababasa natin sa ating main verse kanina. Amen? Sa Matthew 16:24. Ang sabi dito, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Praise the Lord. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Kaya ba natin yan, kapatid? Amen? Kaya ba natin yan? Napakasarap magsabi ng amen. Amen? Kaya ba natin yan, mga kapatid? Praise the Lord. Ano daw po ang unang-una natin kailangan gawin, mga kapatid? Ang sabi dyan? Deny. Oy, deny. Ang ayaw natin sa deny, yung mga issue lang sa showbiz. Oy, deny. Dinideny nila. Diba? Ganon. Ano ba ibig sabihin ng deny? You need to deny yourself. Amen? Ano ang kailangan natin i-deny? Sabi ng BS teacher natin kanina. Our pride. Amen? Minsan kasi pag meron tayong pride, talagang ayaw talaga nating magpatalo. Hindi pwede. Paano tayo masabi ng Panginoon, you need to deny yourself? Amen? And next, take up your cross. Ano daw ang kailangan natin i-take up, mga kapatid? Ang asawa natin. Kasi sila yung problema natin. Ang ating mga problema. Amen? You need to take up your cross. Ang iyong mga struggles, mga kapatid. At ang sabi sa huli, mga kapatid, follow me. Hindi natin ipa-follow kung sino maraming followers sa social media. Pagkos ang sabi ng ating Panginoon, you need to follow me. Buti nga si Vice Ganda, naka-follow tayo. Si Katniel, alam natin ang latest. Pero ang ating Panginoon, hindi natin napa-follow. Amen? Nandyan pa ba kayo? Praise the Lord. Ano daw po ang ibig sabihin ng deny? O, sige na, yung mga matatalino. Ano ibig sabihin ng deny? Tanggalin, alisin, wag nang bumalik, wag nang balikan.
Ano yung tatanggalin natin? Ano yung aalisin natin? Yung sabi nabanggit natin kanina, yung ating mga pagmamataas, ang ating mga galit, ano yung mga ugali natin, ano yung mga hindi kalugot-lugot sa Panginoon na ugali natin. Ang sabi, you need to deny yourself. Alisin na yan. Tanggalin na yan. Bitawan na yan. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo? Nabitawan na ba natin? Hallelujah! Natanggal na ba natin? Deny yourself. Amen? Kasi nag-awit tayo kanina. Sabi natin, no longer I, my life. Ano sabi? But Christ living in me. Oh, serving you to all eternity. Oh, di ba? Hindi na daw tayo ang nakatira dito sa ating pagkatao, bagkus ang ating Panginoon, if you are really Christian. If Jesus is the center of your life. Amen? Praise the Lord. Huwag na daw bumalik. Huwag nang bumalik. Sometimes meron lang nangyari mga pagkakataon na hindi mo nagustuhan sa loob ng church, sa iyong buhay. Balik na naman tayo sa dati. We are only Friday Christians. Pupunta tayo dito sa Friday dahil Kristiyano tayo. Pupunta tayo because it is our obligation. After the service, still, bumabalik pa rin tayo. Sabi, wag nang bumalik, wag nang balikan. Amen? Are you still there? Praise the Lord. At ang sabi, ang pangalawa daw po, you need to. Ang pangatlo, follow me. Ang pangalawa, take up your cross. Ang pangatlo, you need to follow me. Ano ba ang ibig sabihin ng follow me? Amen? Sino susundin natin? Sumusunod lang ba tayo dahil inuutos sa atin? Sumusunod lang ba tayo dahil obligasyon natin? Sinusunod ba natin dahil group 2 ngayon? Pag tayo ay group 1, hindi pwede na magbuhat ng upuan? Is Jesus is the center of your life? Amen? Sundan mo ako, sabi ng ating Panginoon, sa lahat ng gagawin ko. Sundan mo ako. Ano man ang kabigatan mo sa buhay, ano man ang problema mo, ano man ang karamdaman mo, sundan mo ako. Natitisog ka nga sa kapatid mo, ayaw mo makita ang pagmumukha niya, sundan mo ako. Amen? Praise the Lord. Sa anumang sitwasyon, sa bawat yugto ng iyong buhay, sundan mo ako. Sabi ng ating Panginoon. Amen? Andiyan pa ba kayo? Masalimuot man ang buhay, mahirap man ang buhay, wala ka mang trabaho ngayon, wala ka mang sa line-up ngayon, wala ka man sa group 2 ngayon, sabi ng Panginoon, sundan mo ako. Amen? Praise the Lord. Ang salita pong follow me, sabi ng Panginoon, sundan mo ako sa lahat ng bagay. Amen? Masakit man, sundan mo ako. Minsan kasi we are just justifying our mistakes. Pinipili lang natin, oy magandang verse to, gusto ko to. Ito ang susundin ko. Yung hindi sinabi, bawal mangalunya, bawal magsinungaling, bawal uminom. Ay, ayoko yan, hindi ko ipopost yan. Kasi hindi naman yan ang nakikita. Diba? Minsan pinipili lang natin yung salita ng ating Panginoon. Pero sabi ng ating Panginoon, you need to deny yourself. You need to take up your cross and you need to follow Him. Amen? That makes us a true Christian. Praise the Lord. Ngayon, still, Kristiyano ka ba? Praise the Lord! Kung hindi po ang ating Panginoon ang ating sentro ng ating buhay, para po sa atin ang mensaheng ito. Amen? Amen. Yes, huwag tayong ipokrito naman mga kapatid. Hindi naman tayo banalan lang talaga. May mga pagkakataon mga kapatid na dumarating sa ating buhay na tayo ay nanghihina, na tayo ay natitisod, na tayo ay nanlalamig. Pero, ang sabi ng Panginoon, take up your cross. Ano man yan, panlalamig, paghihina, paninisod man yan, o problema sa pamilya, problema sa trabaho, follow me. That is the heart of being a Christian. Amen? Praise the Lord. Alam mo pa, kapatid, sabi ng Brad Philip, nung bago siya, tinitingnan niya yung sinasabi dito sa likod ng pulpito. Sabi niya, Kristiyano ba to? Nagsasalita, magandang damit, nagsasalita tungkol sa Word of God. Pero paglabas, iba daw ang pamumuhay. Amen? Yes! May mga ganyan mga kapatid. Binabantayan tayo kung, napakanto, magsasalita tungkol sa... Pero pagdating sa labas, hindi mo pinapamuhay ang sinasabi mo sa likod ng pulpitong ito. Kristiyano ka ba? Amen. Ikaw po ang makakasagot niyan mga kapatid. Ano po ang ating gagawin para masunod po natin ang Panginoon mga kapatid?
Ano sabi yung nasan daw ang center ng ating katawan? Heart. Amen? Praise the Lord. You need to find your heart first. Ano bang nilalaman ng puso mo? Amen? Nandito ka ba? Ano bang motibo mo? Ano ba ang nasa puso mo nung ikaw ay nagpunta sa panambahan? Ano ba ang nasa puso mo? Sundin mo. Ano ba ang nasa puso mo nung ginanap mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon? Amen? You need to find your heart. What is your purpose? Why you are here today? What is your motive? Amen? Praise the Lord. Sundin mo ang puso mo. Kung yan, ang puso mo, ang Panginoon, ang sentro ng puso mo. Amen? You need to be, sabi niya, kailangan Jesus should be the center of our life. If Jesus is the center of our life, Jesus is in us. Amen. Kaya ang namumuhay sa atin, sabi ng awit kanina, Jesus na. Yan po ang Christian. Christ-like. Amen? Praise the Lord. You need to focus, mga kapatid, physical and spiritual. Ang puso mo, sa spiritual, ang ating Panginoon. Huwag mong pansinin ang katabi mo, ano man ang ginagawa ng kapatid mo, natitisod ka man, because you need to focus to Jesus. Amen? Ayoko nang dumalo dyan, kasi ang dami ko nakikita hindi ka aya-aya sa panin ko. You need to focus to Jesus. Amen. You need to change your motive, church. You need to change your purpose, church. Kailangan sa Panginoon tayo nakafocus. Ang sabi kanina mga kapatid, sa ating main verse, if any man will come after me, sabi niya, if any man will come, kung sino lang ang gustong sumunod, hindi ka pinilit, kung sino ang gustong sumunod, ang sabi niya, di ba, napakapalad niyo pa rin, binibigyan pa rin kayo ng choice ng Panginoon, if any man will come, sabi niya, if any man will come after me, let him deny himself. Let him take up his cross, and let him follow me. But if you don't want to come after me, edi wag, di ba? But you know your consequences, mga kapatid. Amen? Sino po nakakakilala dito kay Gideon? Alam niyo mga kapatid, si Brad Lorenzo kasi mahilig yan talagang mag-aral-aral. Nung tinanong ko siya, sabi ba naman niya, hindi aralin mo. Kaya hirap na hirap talaga ako kasi ayaw niyang ituro. Sino ba to si Gideon? Gusto ko sana mapadali yung aking buhay. Sino ba to si Gideon? Amen? Praise the Lord. Siya po si Jerubbaal. Amen? Tinawag po siya ng ating Panginoon. Kilala niyo si Gideon? Yung maraming tauhan tapos naging ano na lang, konti. 300, yung parang sa pelikulang 300, nabawas na nabawas. Siya po si Jerubbaal, siya po si Gideon. Tinawag po siya ng ating Panginoon upang labanan ang mga Midianita, mga Midianites. Thank you, Lord. Kasi ayaw niya akong turuan, Lord. Kaya nag-aral ako. Ang sabi sa Bible, mga kapatid, tinipon daw niya yung kanyang mga kasamahang lalaki. At nagsimula sila sa ilang bilang? Ilang thousand yon mga kapatid? 32,000. Amen? Praise the Lord. Sabi ng Panginoon kay Gideon, mga kapatid, sa Judges chapter 7 verse 2 to 4, sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madyanita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sabihin, aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Amen? Napakaganda ng kwentong ito, mga kapatid. Kung ating babasahin ang kwento ni Gideon, mga kapatid, nagsimula sila sa 32,000, mga kapatid. Ngunit, dahil sabi ng Panginoon, napakarami ang 32,000. Amen? Kailangan bawasan. Kasi sabi niya, totoong marami ang akin. Sabi niya, upang ibigay ang mga Madyanita sa kanilang kamay. Baka magmalaki sila. Diba? Sabi ng Panginoon, baka magmalaki sila. At sabihin, sila mismo ang nagligtas sa kanilang sarili laban sa mga Midianites. So, ang ginawa nila, mga kapatid, sabi ni Gideon, mga kapatid, kung sino yung mga nagdadalawang isip pa, kung sino yung mga matatakutin, pwede nang magbaybay. So, sila, parang Big Brother. Na-evict yung iba, mga kapatid. Praise the Lord. At ang yung mga kapatid, ang natira, siguro yung mga iba napilitan lang. Siguro kinuusap ni Gideon,
Go, deal or no deal. Lalabanan ba natin sila? Kaya ba nating lumaban? Yung mga iba, na kinabahan mga kapatid. Kaya nagbaybay. Siguro sabi nila kay Gideon, peace, I love my life. So, umatras sila mga kapatid. Ilan ang naiwan, Brother Randy? 300. Wala pa doon. Excited much? 10,000. 10,000 na lang. From 32,000, nalagas sila. Naging 10,000. Eh, sabi ng ating Panginoon, praise the Lord. Kaya't kayo'y yumaon ka. Ipagtawag mo sa aking mga pakinig ng bayan na yun, sabihin, ayan, yung kanina sinabi ko, sino bang matatakutin at mapanginig ay bumalik na lang at pumihit mula sa bundok ng Galaad. At bumalik sa bayan ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Bye-bye! O, diba? Parang ano ito iniibig-ibig yung iba. Amen? Praise the Lord! Nasaan na tayo? Praise God! So, 10,000 na lang naiwan mga kapatid. Ang sabi sa verse 4, sabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan ay totoong marami pa. Palusugin mo sila sa tubig at dooy aking susubukin sila sa iyo. At mangyayari na sino mang aking sabihin sa iyo, ito'y sumama sa iyo, yaon sumama sa iyo, at sino mang sabihin ko sa iyo, ito'y wag sumama sa iyo, yaong wag sumama sa iyo. Amen? Ang sabi ng Panginoon, palusugin mo sila sa tubig at dooy aking susubukin sila. Ang Panginoon daw po ang magbibigay ng pagsubok sa kanila. Amen? Kung sino lang yung matitira doon sa pagsubok na binigay ng Panginoon, yun lang ang susuguin sa digmaan. Amen? Naunawaan natin, mga kapatid? Buti pa kayo naunawaan niyo, mga kapatid. Praise the Lord. Ang sabi, ang Diyos daw po ang magbibigay ng pagsubok. Ano yung pagsubok na ginawa nila dito, mga kapatid? Praise the Lord. Hindi ko ba nailagay? Ang sabi sa Judges, mga kapatid, kung sino daw po, pumunta sila sa ilog. Kung sino daw po yung nakita sila ng ilog, unang ihimod sa tubig na parang aso, evicted. Praise the Lord. Ikaw ba? Siyempre, pag uhaw ka na. Anong unang gagawin? Parang nakakita ka, di ba? Hihimurin mo na yung tubig, parang aso. Out. Ngunit kung sino daw po yung may iwan, naluluhod, kukuha ng tubig, titingin sa kaliwa kanan at sa kaiinom, sila po ang tunay na mandirigma at iluluso sa Midyanita. Amen? Praise the Lord! At after po ng test ng Panginoon, ilan po ang natira? 300. Praise the Lord. Amen? From 32,000, nalagas ng 10,000, naging 300. Praise the Lord! Ilan po tayo ngayon sa panambang ito? 31! Oh! Sinong nanginginig? Sinong kinakabahan? Magpapatuloy pa ba kayo sa Panginoon? Amen? O nandito lang kayo kasi niyaya kayo ni Nanay Mila? O niyaya kayo ni kapatid? Ni Sis Angge? Magpapatuloy pa ba tayo sa Panginoon? Marami po ang gustong sumubok. Amen? Ngunit ilan po kaya ang matitirang sundalo ng ating Panginoon? Amen? Praise the Lord. Napakaganda ng kwentong ito. Maraming gustong sumubok. Amen? Maraming nagsasabi, "May na-bless ako. Babalik ako next week, na-bless ako." Tapos pag-exit, sabi nga ng kapatid natin kanina, bumalik uli sa dati. Amen? Hanggang kailan ba tayo magiging sundalo ng ating Panginoon? Hanggang kailan ba tayo magpapatuloy? Konting test lang ng Panginoon. Natitisod na tayo. Umangatas, nagbababay na tayo. Actually, mas maganda sana kung forced eviction, meron isa yung voluntary exit. Diba? Doon sa PBB. Buti kong in-evict ka ni Big Brother. Ikaw hindi, lalabas na lang po ako, Big Brother. Diba? Ilan kaya ang mananatili hanggang wakas? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Marahil, ano ba ang motibo natin sa pagpunta sa hapong ito? Wala akong pinaparinggan.
wala akong pinatatamaan. Bagkus ang sabi ng Panginoon, you need to preach the word. The word. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Marahil ang iba mga kapatid, pinilit lang tayo na mag-attend. Uy, ang tagal mo na, Sis Cecil, 1 buwan na, sabi mo may off ka. Napilitan lang tayo. Amen? Marahil yung iba nandito lang for the sake of attendance. O, di ba, Brother Sandy, Brother Philip, pare-pareho ang ating mensahe sa hapong ito. Yan ang mensahe ng Panginoon. Amen? Marahil lang nandito mga kapatid, sinabi, oh, kailangan umattend ka, huwag mo akong ipahiya. Kailangan umattend ka. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Marahil yung iba, nandito lang mga kapatid dahil wala silang mapuntahan. Siguro dahil nga Friday, wala naman akong ibang pupuntahan. Sige na nga, mag-church na lang ako. Mamaya pa kasi yung kainan doon sa rooftop. Atin muna ako sa church. Amen? Praise the Lord. Andiyan pa ba kayo? Marahil naman yung iba, nakasanayan na for the sake of attendance. Pumupunta na lang dito, magpapakilala. Praise the Lord. Morning, Pastor Jack. May dala ng supot pag-uwi. Hatid mo na ako, Pastor Jack. Praise the Lord! Marahil ganun yung iba. Amen? Para lang makita ni Pastor. Para lang makita ni kapatid na bago itong ano ko ngayon. Iniutang ko to sa tabi. Praise God. Diba? Gusto lang na ipakita yung bago niyang ano. Nahukay daw niya sa Haraj, 2 Real. Praise the Lord. Amen? What is the purpose? What is your purpose? What is your motive? Why you are here today, church? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam na atin si Siminda ngayon. Hindi ko alam na atin si Cecil ngayon. Hindi ko talaga alam yan, Lord. Thank you for your message today. Amen? Praise the Lord. So this should not be the reason why you are here sa church. Amen? Out of 32,000. Diba? Naging 10,000. Tapos na-evict pa yung 9,700. Naging 300. Brother Philip, after from 31 souls, kailangan 31 pa rin tayong haharap. Amen? 39. At gagamitin nyo yung mga napapakinggan nito para lalong dadami pa ang madadala natin sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Palakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Tulad nga sabi ko kanina, minsan may mga tao, mga kapatid, na nakaupo sila dyan, hindi para namnamin ang salita ng ating Panginoon. Hindi para pakinggan, isabuhay, at lalabas, dala-dala, bit-bit ang salita ng ating Panginoon. Come on? Andyan pa ba kayo? Minsan nakatupo tayo dyan para tayong mga judge sa Pinoy Idol. Ginagraduhan po natin yung mga nagsasalita sa harap. Amen? Bakit yan ang nakatayo? Naku, tagal na naman yan. Si Brad Sandy dyan, si Sistine na naman yan. Alas 5 na naman tayo uwi. Sabi ni Sis Angel kanina, kumain tayo ng marami. Dahil nga, late na naman ang uwian. Praise the Lord. Sabi ni Brad Philip sa akin, kaya ayaw ko nagkikwento kay Sistine kasi ginagawa niyang preaching. Praise the Lord. Kaya sabi mga kapatid, di ba? Minsan grinigradean nila, okay yung damit niya ngayon, okay, 10% for the outfit. Praise the Lord. Tapos, okay yung preaching niya, hindi ako inantok. 10% for the content. Pero 80% tinitingnan ang pamumuhay mo sa labas. Amen? Praise the Lord. What is your purpose? Bakit tayo nandito ngayon? Praise the Lord. Ang purpose natin mga kapatid is to meet God. Katagpuin ng Panginoon. Kung ako lang talaga titingnan, talagang matitisod talaga kayo. Sa akin pa talaga na napakabuli ko, di ba? Pero kailangan anuhin natin yung salita ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Yun yung ating namnamin. Yun yung ating pulutin. Huwag natin pulutin yung mga joke ni Ate Tin. Ang pulutin natin yung Word of God na pwede mong may papamuhay sa sarili mo. Yung mga pagtutuwid ng Panginoon, yun ang ating pulutin. Amen. Hindi nyo ba alam yung 31 napaka-privilege nyo sa araw na ito? Sasayangin mo pa ba ang pinunta mo dito? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. May sasabi, bakit yan na nakatayo dyan? Dapat ako na lang.
Bakit siya na naman? Dapat ako na lang, mas magaling pa ako dyan eh. Dumating na ba sa isip niyo yun? Amen? Hindi? Praise the Lord. Charge it to my experience, mga kapatid. Dumating na yun sa isip ko nung bago-bago pa ako. Bakit siya? Bakit siya? Bakit hindi ako? Tapos pag ikaw nang inano ng Panginoon, bakit ako? Diba? Hindi na maintindihan ni Lord ano ba talagang purpose mo. Amen? Ayaw niyong umamin na lahat. Sige, ako na lang magsasabi. O, bakit siya? Pag sinabi ng, ikaw sa ganito, bakit ako? Hindi na alam ni Lord saan siya lulugar. Amen? Praise the Lord. Bakit nandiyan ang babaeng yan? Bakit yan na naman si Sis din ang preacher? Late na naman ang kainan sa rooftop mamaya. Bakit naman si Brad Sandy na naman ang Bible study? Ang tagal-tagal na naman matatapos yan. Diba? Praise the Lord. Sis Sandy. Praise the Lord. Hallelujah. She is not qualified. Wala naman niyang talent. Bakit naging song lead yan? Bakit from back up napunta sa worship leader yan? Bakit nandyan yan ginagamit ng ating Panginoon? Yan ba ang motibo natin? Bakit tayo nandito sa bahay panambahan ngayon? It's between you and the Lord. Amen? As God told Gideon, sabi ng Panginoon, I will test them. Pakipatay po yung ating mga cellphone. Praise the Lord. Ang sabi ng ating Panginoon kay Gideon, pasulungin sila sa tubig at sino daw bang magbibigay ng test? Ating Panginoon. Praise the Lord. And I will test them for you. Amen? Kahit ikaw pa ang maraming medal sa school, kahit ikaw ang pinakamagaling, kahit kasali ka pa sa Philippine Harmonic Orchestra, kung wala kang pagpapasakop sa ating Panginoon, kung wala kang pagsunod sa ating Panginoon, hindi ka gagamitin ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Huwag mong ipagyabang na ikaw ay nakatapos ng pag-aaral. Huwag mong ipagyabang na nakatapos ka ng Bible school. Huwag mong ipagyabang na memorize mo from the book of Genesis to Revelation. Kung wala kang pagpapakumbaba, kung wala kang pagpapasakop sa ating Panginoon, hindi ka gagamitin ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay nagtatanong ka sa sarili mo, bakit hindi pa rin ako ginagamit ng Panginoon? Tanungin mo, ang motibo mo is Jesus is the center of my life. Amen? Praise the Lord. He will test your heart, church. He will test your motive, church. Ang Diyos lamang, mga kapatid. Amen? Ang makakapagsabi kung pwede ka na. Amen? Praise the Lord. Kung wala kang pagpapakumbaba, wala kang pagpapasakop. Minsan yung iba nagpapasakop lang sa leaders. Nagpapasakop sa elders, mga kapatid. Nagpapakumbaba lang kasi nga, pag hindi siya nagpakumbaba, kayong nagsabi niya. Praise the Lord. He will test your heart. Your motive. Kayong namili niyan. Tinanong ko kasi kanina, soft o hard? Praise the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, you want to use me, Lord? Tanungin mo ang Panginoon. Let your will be done. Amen. Amen? Kaya nga yung awit natin kanina, di ba? And let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Hindi ko kaya, pastor. Huwag mo akong ilagay dyan. Talagang hindi ka ilalagay ng Panginoon dyan. Tapos pag hindi ka na ilagay, dapat ako yun eh. Dapat ako yung nandun nga Dapat, let your will be done. Amen. Naalala niyo yung tinuruan tayo ng Panginoon kung paano manalangin? Hindi yung sinabi na our Father who art in heaven. That is the pattern. Hindi sinabi ng Panginoon na yan ang papanalanginin mo. Ama namin, 10 beses at ikaw panatawad ng No, yan po ang pattern ng Panginoon. Pag sinabi niyang, let your will be done on earth as it is in heaven. Diba sabi ng ating Panginoon sa Matthew? Yan po ang pattern. Ano man ang ating gawin, ano man ang ipapaharap sa atin ng Panginoon, Lord, let your will be done. Amen? Praise the Lord. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Praise the Lord. Let your will be done, Lord. Hindi ako marunong, Lord. Wala akong talent. Hindi, mahiyain ako. Let your will be done, Lord. Hallelujah. I trust you. I am defending my life to you. I know may nakita ka sa akin, Panginoon. Meron kang nakita kung bakit mo ako tinawag. Let your will be done, Lord. Amen.
Praise the Lord. Minsan may mga pagsubok din sa ating mga buhay, mga kapatid. Huwag tayong ipokrito, lahat tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Pero ang sabi ng Panginoon, the heart of being a Christian, ang sabi kanina, mga kapatid, sa ating main verse, mga kapatid, take up your cross. Yan yung mga pagsubok, yan yung mga problema. Take up your cross and follow me. Sabi ng ating Panginoon, oo, dumarating ka dyan, anak. But you need to search your heart. What is the center of your life? Ako ba? Ako ba ang sentro ng iyong buhay? Na kahit ano man ang pagsubok, na kahit ano man ang karamdaman, na kahit ano man ang problema, you will follow me. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. May mga pagsubok, mga kapatid, that God allows, mga kapatid. Hindi upang pahirapan tayo, mga kapatid. Amen? He wants us to be more dependent on Him. Amen? Di ba ang clingy ni Lord? Gusto niya lahat kasama natin siya. Gusto niya sa lahat ng mga plano mo sa buhay, sa lahat ng gagawin mo, kasama si Lord. Kasama ang plano mo si Lord. Dapat dependent tayo kay Lord. We need to acknowledge Him. He wants us to trust in Him. Amen? Praise the Lord. Lahat po ay gagawin natin yan kung ang focus natin ay nasa Panginoon. Amen? Lahat po ay magagawa natin kung ang sentro natin ay ang ating Panginoon. Amen? Because we know that Jesus is the center of our life. There are kinds of people who go to church. Praise the Lord. Parang inaantay nila. Ano na naman itong pasabog ni Ate Tin? No, church. Minsan masakit ang salita ng Panginoon. Minsan masakit maririnig natin. Pag tayo ay nasasaktan pa, kapatid, that message is for us. Magtakot ka pag hindi ka na nasasaktan. Matakot ka kung hindi mo na nararamdaman, hindi ka na nare-revive, hindi ka na natatransform pag nasa church. Amen? Amen. Hallelujah. There are kinds of people who go to church, mga kapatid, na may ibang motibo. Diba? Sabi nga ng testimony ng ating kapatid, ang motibo niya ay mangutang. Amen? Sabi niya kagabi, kaya daw siya umattend sa church kasi ang motive niya ay mangutang. At ginamit ng Panginoon ng ating kapatid, Brother Melvin, siguro sabi, wala rin naman akong pera, dalhin ko sa church at doon na siya mangutang. Kaya halika na sa church. Niyaya niya sa church. Yun ang motibo niya, mangutang. Pero purihin ng Panginoon. Isang taon na siya nandito sa church, hindi pa rin siya umaalis dahil hindi pa rin nakautang. Praise God! Talagang ang Panginoon talaga, yung motive natin, normal lang yan. Iba yung motive natin ngayon, di ba? Pero itatransform ang motive ni Nanay Nina, di ba? Napilitan lang siya kay Sis Minda. Dahil ang kulit-kulit. Ngayon, isang taon na. Amen. Praise the Lord. Kaya wag nating iano yung motive natin na kailangan ang motive natin na kung dati iba ang motive natin, after this message, ang motive natin, Jesus will be the center of our life. Mga kapatid, trust the Word of God. Malaki ang mababago sa atin, mga kapatid. Amen? Meron naman, mga kapatid, praise the Lord, may ibang motibo. Sabi niya, 12 years na daw siyang pagod sa pagiging Kristiyano. Mag-Muslim na lang daw siya. Nakakalungkot, di ba? That's why you need to search your heart, to search your motive. Amen? Praise the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, sapat na ang 300. Amen? Because God don't need a church full of people. Naniniwala kayo, mga kapatid? Hindi, ang sabi, hindi tayo nandito para magparami ng miyembro. But God need a people full of church. Amen? Naniniwala ba kayo, mga kapatid, that we are the church of the living God? Hindi niya kailangan ng maraming tao, mga kapatid, sa church na hindi naman nagpapasakop at sumusunod at hindi naman na-transform ang buhay. He need a people, amen, full of church. Amen? Naniniwala ba kayo, mga kapatid, that church is not a structure? Lagi na nasasabi ni Brother Andino sa kanyang mga turo, church is not a structure. Church is us. Living how Jesus lives, acting like Jesus acts. Amen?
So tanungin natin sarili, namumuhay ba ako? Na tulad ng, ng ating Panginoon ang best example ng siya ay nandito. Ganun ba ang aking pamumuhay? Think how Jesus acts? Mga kapatid, am I doing what Jesus has done? Amen? Ikaw ang makakasagot niyan. I don't care. Amen? Jesus doesn't care kung iisa lang ang makikinig sa hapong ito, mga kapatid. Kung ang isang taong ito, mga kapatid, ay willing magpabago sa Panginoon. Hallelujah. He doesn't need a people full, he doesn't need a church full of people na nandito lang because of other motives, church. Kung hindi yan ang motibo mo sa hapong ito, church, it's still time. Binigyan pa rin niya tayo ng chance. Ginising niya tayo, meaning we still have chance na baguhin ang ating motibo sa ating buhay. Amen? Kung si Nanay Mila na lang maiiwan dito na makikinig, malulugod pa rin ang Panginoon. Amen. Dahil siya ay willing magpabago sa Panginoon. Amen? Aanhin mo ang madaming tao sa church kung hindi naman sila handang magpatuwid. Amen? Insulto sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. I remember what Pastor George preached last time. Sabi niya, ang church daw po ay hindi ospital ng makasalanan. Naalala niyo yan? Sinabi niya. So inisip ko, bakit kaya? Mineditate ko talaga. Bakit kaya nasabi ni Pastor yon? Na, di ba sabi, kaya tayo dito nagpapatuwid. Pero naunawaan ko, mga kapatid, because church is for the saints. Amen? Nandito na tayo sa church, mga kapatid, because we already have been bought from a price. Pinayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Kailangan nandito na tayo dahil hindi na tayo makasalanan. Niligtas na tayo ng Panginoon dahil nabayaran na ng Panginoon ang ating kasalanan. Bakit pa natin binabalik-balikan? Diba? We already have been bought by a price. Amen? Nandito na dapat tayo because we already have saints, mga kapatid. Hindi na natin binabalik-balikan ang mga kasalanan. Amen? Hindi na tayo dapat makasalanan. Dahil ang Kristiyano, mga kapatid, ay act like Christ. Do what Christ has done, mga kapatid. Ginagawa na kung ano ang tinuro ng ating Panginoon. Ang Kristiyano na tinatawag ay kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Yan na ang pinapamuhay. Amen? Andyan pa ba kayo? Amen? Ang kasalanan, mga kapatid, hindi na dapat siya sinasadya. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, mga kapatid, alam mo nang mali, dapat hindi mo na ginagawa. Yan po ang essence ng pagiging Kristiyano. Amen? Praise the Lord. Kaya nandito tayo, hindi po tayo makasalanan, mga kapatid. Nabayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Dapat nandito na tayo nagpapatuwid, nagpapakabanal sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hindi nagkaroon ng manggagawa ang Diyos na ayaw sumunod. Hindi magkakaroon ng manggagawa ang Diyos na ayaw sumunod. Tandaan mo yan, church. Maaari gagamitin ka isang beses ng Panginoon to test you. Amen. Pinatayo ka ng Panginoon isang beses, dalawang beses, to test you. Kung tatagal ka ba? Na habang ikaw ba ay ginagamit ng Panginoon, nagkakaroon ba lalong pagkababa ang iyong loob? O ang iyong pagtayo sa likod ng pulpito ay lalong lumalaki ang iyong ulo? Ask yourself, church. Amen? Ayaw ng Panginoon na ginagamit sa ministry, amen, na isang mapagpanggap at mapagkunwari. Amen? Masakit pero totoo. Amen? Isang beses, dalawang beses gagamitin ka ng Panginoon. Magtataka ka, bakit kaya? Hindi na ako ginamit ng Panginoon. He will test your life. Come on. Tinitingnan niya yung heart. Tinitingnan niya yung motive mo. Kung gusto mo lang ba ritong magpasikat, doon ka sa showtime. Kung gusto mo lang ba ritong makilala, kailangan Jesus is the center of your life. Amen? Praise the Lord. If that is your motive, church, hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Amen? Praise the Lord. Mark my word. Ang Panginoon, alam niya ang nilalaman ng ating puso. Amen? Ang ministry po, mga kapatid, hindi po ito isang palabas. Amen. Amen? Maaga ka lang ba dahil ikaw ang gagamitin? Maaga ka lang ba dahil ikaw naka-line up? Atin ka lang ba kasi group mo ngayon? Amen. We are here to preach the truth, church. We are not here to entertain people.
Kung nandito tayo para i-entertain ang mga tao, mga kapatid, ang sasabihin ko lang yung mga matutuwa lang kayo. Magbigay. At kayo ay pagpapalain. Mahalin mo ang kapatid mo. Pero kailangan nating sabihin ang katotohanan sa salita ng ating Panginoon. We are here to preach the truth, mga kapatid. Hallelujah. Hindi gusto mo lang makinig dahil gusto mo yung nadidinig mo. Amen? Hindi lang natin sasabihin, kaya malaki ang pananagutan, mga kapatid, na mga ginagamit sa likod ng pulpito, na ang gusto lang nilang sabihin ay gustong madinig dahil they want to please people. Gusto lang nilang, ma-please yung mga tao. Itong sasabihin ko, magmahalan, magbigay, at ikaw ay bibigyan. No. We need to preach what is the truth. Kung ano ang totoo, ano ang tunay na nilalaman ng banal na kasulatan, yun po ang kailangan nating ihayag, mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang lugar na ito, mga kapatid, hindi po ito parang auditorium, mga kapatid. Amen? Sorry. Praise the Lord. Na pagkatapos ng palabas, ay balik na naman tayo sa ating ginagawa. Amen? Are you still with me, mga kapatid? Naunawaan po natin, mga kapatid. Praise the Lord. Na pagkatapos, atin tayo, upo, mag-start na po ang live, pakipatay ang cellphone, kailangan pa natin paalalahanan. O magla-live na, kailangan ng mapalakpak. Nangamaos na yung worship leader kanina. Kailangan ba ba? Praise the Lord. Hindi po ito auditorium, mga kapatid. Hindi po tayo nandito sa isang palabas. We are here to meet the Lord of Lords. The King of Kings. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkatapos na napanood, tapos na, altar call, closing prayer, kainan, balik ulit doon, ang iingay, nagbibidahan, hallelujah! And yet, we have the audacity to call ourselves as a Christians. Kayo pong makakasagot niyan. Come on, church, hallelujah. Let me ask you once again, is Jesus is the center of your life? Amen? Or may I revise, is Jesus is the center of our ministry? Kanina bago ako, sabi ko, Pastor, please, pray mo ako, Pastor, hindi ko, I am not worthy to preach the word of God. Sabi ko, no, sabi niya, ikaw ang, intercede kita sa prayer. Dahil alam ko, mga kapatid, when I was new sa ministry to, that is my motive. Gusto ko maging sikat. Gusto ko akong magaling. You need to change your motive. Amen? You need to change your motive, your purpose, why you are here inside the church. Dati, gusto ko akong pinakamalakas ang boses doon. Kami ni Sangge. Praise the Lord. Pero, Lord, nalulugod ka pa ba sa akin? Pag ako pa, mapalad pa rin ako dahil nga, andyan si Brad Lorenzo, pinipigilan, hindi maganda, hindi maayos, hindi tama yan, hindi ganyan yan. Paano kung sa Pilipinas, kung halimbawa nagbakasyon siya, ako naiwan dito? Is Jesus is the center of my life? Si Jesus pa rin ba ang nakikita sa akin? Amen? Nasabi nga ng ating kapatid, tinitingnan niya. Pag nakatayo, banal-banal. Pagdating sa labas, iba na ang pinapamuhay. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Praise the Lord. This is not an auditorium na nagpapasahan tayo ng bubble gum, na nagpapasahan ng candy, na labas-pasok sa pintuan, mga kapatid, na may nagpipreaching, merong nakayukyuk sa likod, na merong nagkwekwentuhan sa likod. Hindi po ito isang movie theater, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kung hindi pa natin ginagawa yan, mga kapatid, ang naaayon sa Panginoon, this message is for us. Amen? Hallelujah. That's why sabi ko ka, Pastor Vincent, Pastor, ayoko yata nga mag-preach ng kasi ako mismo ang natatamaan. Amen? Kaya kailangan nating maunawaan what is the true meaning of being a Christian. Amen? Andiyan pa ba kayo? Merong iba nakataas pa ang paa. Praise the Lord while hearing the word of God. Praise God! Merong nagkukwentuhan sa likod, may nakataas pa na parang nagsasunbathing. Oh, Jesus. Hallelujah. Where is your heart right now, church? Hallelujah. Yung andito po tayo sa church, pero yung isipin natin nga ay nasa labas ng church. Amen? Saan kaya kami pupunta mamaya? Yung mga katropa ko mamaya, mag-haraj ba kami? Mag-GD best ba kami? Praise the Lord. Tapos yung church, pero nandito ka pa lang sa
church, yun ang iniisip mo. Hindi na naka-incline yung puso mo, yung isip mo sa sinasabi nung naghahayag. Amen? Andiyan pa ba kayo? Praise the Lord. Hallelujah. Bakit po tayo nandito ngayon, kapatid? Amen. What is your motive? Why we are here today? Habang pinaplansya mo yung damit mo, Brad Lorenzo, tapos yung necktie mo, 10 necktie na pipilian mo, ano ang motibo mo? Bakit ka nagpapagwapo? Praise the Lord. Para kay Lord. That is your motive. Dahil haharap ka sa Panginoon. Amen. Hindi yung haharap ka sa Panginoon na hindi ka kaaya-aya sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Buti na lang binagon tayo ng Panginoon. Kung hindi, mag-iisip ako, ano ba ito? 10 necktie ng pinalitan. Dahil haharap ka sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Habang pinapakintab mo yung sapatos mo, Brad Sandy, na madudulas ang langaw pag dumapo. Praise the Lord. Iniisip mo na nais mong mapaluguran ng Panginoon. Amen? Habang si Sis Charlie, Sabado pa lang gusto nang mag-special number. Iniisip niya para mapaluguran ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. O iniisip mo lang, makita si kapatid para meron kang kabidahan. Sabi ko, si Cecil, attend ka sa church, wala akong kabidahan. Praise the Lord. Amen? What is your motive? Praise the Lord. Umaten. Nag-worship leader si kapatid. Nag-BS si kapatid. Meron po tayong 10 minutes break time. Pagkapatay ng light. O, di ba? Church, come on! Praise God! Hallelujah! Nakapasok na po ba ang lahat? Nabusog po ba tayo sa Marites? Di ba parang nagiging ano na lang, routine na lang ang ating ginagawa. Amen? Praise the Lord. Nung bago kami dito mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, walang pagkain. Di ba? Hindi tubig lang. Nahuli namin si Tatay Benny, may puto sa paano tayo, pinapagalitan namin. Totoo to mga kapatid. Praise the Lord. Nung bago kami dito, praise God, ang break time mga kapatid, ihi break, inom ka ng tubig. Pag nahuli ka pa dyan, may pansit ka pa dito, yari ka. Amen? Praise the Lord. What is our motive? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Nandiyan pa ba kayo? Amen. What motivates us coming to church this morning? Siyempre, andito ka pa 16 dahil ikaw ang preacher, tapos next week, absent ka na naman. Aroy. Amen? Andito ba tayo ngayon? Dahil lang napilitan tayo? Ano ang motive natin na nandito tayo mga kapatid? Absent ka na naman next week kasi wala ka naman sa line-up. Diba? Jesus is the center of our life. Amen? Minsan mga nandito lang kasi ilang taon na nakasanayan na sila na nandito sa church. Magtataka si kapatid pag hindi ka nakita. Amen? Meron namang iba dyan, nandito para mag-business. Lord. Oh, wala ko sinabi, bro. Praise the Lord. Aba, mukhang maraming tao sa church. Mukhang magandang open-minded ka ba? Praise the Lord. Nung nakita, anong sabi ng Panginoon? Praise the Lord. Nung nakita niya ang mga tao na nagbebenta at bumibili, anong ginawa na ba? Naggalit ang Panginoon. Hallelujah! Tinaboy niya yung mga tao at ang sabi niya, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Sakit mga kapatid, di ba? Ang sinabi niya sa kanya, susulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapot ginagawa niyong yungib ng mga tulisan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. My house should be a place of prayer and worship. Ang aking bahay, ang lugar kung saan ako nagdudwell. Hallelujah. Ang simbahan na ito mga kapatid, lahat dapat ay puno lamang ng pagpupuri. Puno lamang ng panalangin. Puno lamang ng pagpupuri sa Panginoon. Amen. That's why it is called church. Amen. Praise the Lord. Dapat ang dambalang ito ay lugar na kung saan nire-respeto. Ang lugar na ito ay nandito ka dapat nire-respeto ang lugar na ito dahil nandito ang presensya ng Panginoon.
motive. Kayo mga kasagot niyan, mga kapatid. Kapag tayo po ay sumasamba, mga kapatid, kapag tayo po ay sama-samang nagpupuri sa Panginoon, andoon ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi niya, sa 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ay andun ako sa kalagitnaan. Amen? 31 tayo ngayon, mga kapatid. Ang ibig sabihin, andito ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen? Praise the Lord, hindi po dinala ni Pastor Vincent sa Pilipinas ang anointing, mga kapatid. Amen. Amen? Hindi po nasa Pilipinas ang Panginoon ngayon, mga kapatid, dahil wala po ang ating pastor. Ang sabi ng Panginoon, sa 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, ay andyan ako sa inyong kalagitnaan. Amen? Praise the Lord, this place must be respected. Hallelujah. Sapagkat dito nagdidwell ang presensya ng Panginoon. Ang sakit mo namang magsalita, Sistine. Samantalang ikaw ang pinakamaingay. Praise the Lord. Hindi po tayo tinalaga ng Panginoon para madinig ang gusto nating madinig. Bagkus ang Panginoon po ang nagsasalita para tayo ay ituwid. Amen? Praise the Lord. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Hallelujah! Praise the Lord! Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Amen? Ang sabi, ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya kailangan natin magpakabanal sa harapan ng ating Panginoon because He is holy. Hallelujah! Hindi yung nagbabanal-banalan tayo, wala tayo sa Pinoy Big Brother, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ang tanging valid na dahilan kung bakit tayo nandito ngayon, mga kapatid, dahil mahal mo ang Panginoon. Amen? Naririto ako para ako'y sumamba. Hallelujah. You want to praise. You want to worship. You want to talk to Jesus. Hallelujah. You want to be recharged. You want to be transformed. Hallelujah. Isang linggo akong napagod. Isang linggo akong nanghina. I want to meet you, Lord. Magsusumbong ako sa iyo, Panginoon. Ito ang ginawa ng saglibutan sa akin. Ikaw lang nakakaunawa sa akin, Lord. Sa iyo ako magsusumbong. Magpupuri ako. I want to be recharged. I want to be transformed. That should be our motive today, church. Hallelujah. Amen. Dapat wala nang ibang motibo. Hallelujah. Amen. Hindi dahil may obligasyon ka sa ministry mo. Hindi dahil may obligasyon ka kay kapatid. Hindi ka pa nakabayad ng paluwagan. Kailangan mong umaten ngayong linggo. Hallelujah. Praise the Lord. You need to search your heart. What is the center of your heart? Is Jesus is the center of your heart? Praise the Lord. Hallelujah. Kung napisod ka sa leader mo, sa elder mo, sa pastor mo, hindi ka na-attend. Tama. Hallelujah. Hindi ka na mahagilap. You are here to worship the Lord, to praise. Hallelujah. You are here to meet the Lord of Lords, the King of Kings. Ayoko nadidinig sa inyo, mga kapatid. Mas lalong ayaw madidinig ng Panginoon. Apaka-dry ng worship last Friday. Apaka-dry ng worship last Friday. Hallelujah. Huwag ganun, mga kapatid. Hallelujah. Wala nang si pastor. Napaka-dry ng worship. Huwag nating insultahin ng Panginoon, church. Worship should begin within ourselves. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Worship begins in you. Worship begins in me. Dahil sa 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoon, andito siya sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Nagiging kapampangan na ako, Kapanginoon. Praise the Lord. Praise should start within ourselves. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi dahil hindi magandang umawit, hindi ka na-bless dahil ayaw mo yung picture, hindi ka na-bless kasi hindi maganda. No! Ang pagiging blessed, ang worship, mga kapatid, ang anointing ay nasa sayo. Amen. Hallelujah. Kung hindi ka na-bless, ibig sabihin hindi ka nag-worship. Amen. Kung hindi ka na-bless, feeling mo hindi nag-move ang Holy Spirit kasi hindi ka tumulong na mag-move ang Holy Spirit dahil namamansin ka sa katabi mo, namamansin ka sa nasa harap. You should begin the worship within yourself. Huwag nating insultuhin ang ating Panginoon. Hallelujah. Meron nga ng trending
ngayon, praise the Lord, mag-isa siya doon sa auditorium, doon sa GenCon ng UPC. But still, she's still worshiping. Even she's alone. Hallelujah. Kaya ba natin yun, mga kapatid? Kaya ba natin, mga kapatid, hallelujah? Kahit sa bahay nga eh. Iyak tayo, di ba? You feel the presence of God. Amen? Praise the Lord. If you are here sa church na hindi ka man lang nare-revive o hindi mo man lang nararamdaman ang presensya ng Panginoon, that is not worship. Masakit. Amen. That is not worship, but that is emotion. Amen? Praise the Lord. That is emotion, church. Kung ikaw ang totoong nag-worship sa Panginoon, kung ikaw ay totoong nagpupuri sa Panginoon, you don't care kung sinong katabi mo. It's between you and the Lord. Amen. Ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon. You only care sa presensya ng ating Panginoon. You don't care kung sinong preacher. You don't care kung sinong worship. You don't care kung sinong song lead. You need to focus. You need to focus. You need to talk to God. Hallelujah. Hindi mo binabasa ang buhay ng nasa harapan, kapatid. Hallelujah. But you only care what they are telling. What is in the Word. Ano ang laman? Ano ang salita ng Panginoon? Yun po ang ating bantayan, mga kapatid. Amen? Basta salita ng Diyos ang sinasabi, you need to respect the man of God. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kapag po tayo ay nag-worship, dapat nararamdaman po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kapag hindi po natin maramdaman ang presensya ng Panginoon, sorry to tell, emosyon lang po ang ating ginagawa. At sayang ang 10 necktie na pinagpilian mo. Sayang ang plinansya mo. Amen. Nung Miyerkules pa kung hindi ka mag-worship sa Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po ng Bible, if we are worshiping, we are talking to God. Naniniwala kayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng lengguwahe na ikaw at ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Sa pamamagitan ng ikaw at ang Panginoon, ang lengguwahe na kayo lang ang nagkakaunawaan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi ng Isaiah chapter 28 verse 11, for with his stammering lips and another tongue will he speak for his people. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. With stammering lips and another tongue will he speak to these people. Huwag tayong papayag na si Nanay Mercy lang ang laging kausap ang Panginoon. Huwag tayong papayag na si Sister Jopa lang ang laging nakikipag-usap sa Panginoon. Dahil worship begins with ourselves, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating sayangin ang ating plinansya sa araw na ito. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kung ikaw, ilang taon na po tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. And still you didn't receive the gift of the Holy Ghost. May kulang pa. Hallelujah. You need to desire. May kulang pa sa atin, mga kapatid. At ang sabi ng ating Bible teacher kanina, isa daw po ang ang baptism of the Holy Ghost sa susi. Amen. Amen? Isa daw po yun sa susi ng ating kaligtasan, mga kapatid. Amen? So kung hindi pala natin matatanggap ang Holy Ghost baptism na nagmumula sa Panginoon, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Amen? May kulang pa. May kulang pa. And still, yet nandito tayo, binibigyan pa tayo ng chance. Give me more. Ano pa ang kaya mong ibigay sa akin, anak? Hallelujah. If you will desire it, I will give it to you. Amen? Hallelujah. Natatangay tayo sa magandang awitan. Natatangay tayo sa mga magagaling magsalita. Hallelujah. But sa ating sarili, we are not surrendering ourselves totally. Amen? You need to reflect, mga kapatid, is Jesus is the center of our life. During praise and worship, if you really worship, kahit wala ang ating leaders, kahit wala ang ating mga elders, kahit wala pa yung magaling, mag-worship ka sa Panginoon. Amen? Mapupuspos ka. Kailangan mong mapuspos. Kailangan mong makuha ang pagpapala. Kailangan mong makuha ang pangako ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda ng pag-aaral natin kanina, di ba? Si Maria, si Martha, and Lazarus. Amen? Praise the Lord. Lagi na natin siyang napapakinggan, lagi na siyang napapadaanan. Ano po ba ang tamang pag-worship? Praise the Lord. Kung nalala po natin yung kanina,
Yung babae daw po, si Maria, anong sabi? Meron siyang ogwento, pabango, which is in the alabaster box. Amen? Praise the Lord. Ang sabi, anong sabi, Brad Sandy, ang halaga daw nun ay halaga ng sahod mo sa isang taon. Amen? Yun po ay katambas ng ating 1 year salary. Kung ordinaryong pabango, di ba iniisip natin, ipaligo, minsan nagpapaligo tayo ng pabango. Pero pag mamahaling pabango, di ba dito lang, bisik-bisik lang, dito, minsan nga nag-aaway pa kami, magtatapon lang siya ng basura. Talagang ganun. Eh, ang mahal! Di ba? Praise the Lord! Pag mahal na pabango, ayaw mong ipagamit araw-araw. Pero ang ginawa ni Maria, mga kapatid, praise the Lord, hindi lang niya winisik-wisik. Hindi lang niya ginanon, mga kapatid. Anong ginawa niya, mga kapatid? Binasag niya yung alabaster's box at hindi lang basta pinatakan ng Panginoon, bagkus, ibinuhos. Amen? Sa ulo at sa paa ng ating Panginoon. That's her kind of worship. Kayo, church, what's your kind of worship? Amen? Amen. Hallelujah. Kung ating pong pagmamahal ay totoo sa Panginoon, imagine one year salary binuhos sa Panginoon. Hindi nga tayo makapag-tithes. Hallelujah. Then we are telling we are true worshiper. Itong pagta-tithes, mga kapatid, dito po sa may mga trabaho. Praise the Lord. Siya, 1 year salary binigay sa Panginoon sa atin, 10% of our monthly salary, hindi pa maibigay sa Panginoon. Ang ating oras, libre ka naman ng Friday, ang ating time, hindi pa maibigay sa Panginoon. What is your kind of worship? Ang talent natin, tago na natin. Ang talent natin, kailangan ibigay natin sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Dahil sabi, pagyayamanin ng Panginoon. Amen? Kung ang ating pagpupuri ay totoo. Amen. We need to pour it out. Amen. Tulad ng ginawa ni Maria, mga kapatid. Kung totoo ang ating pagpupuri, we need not to be ashamed. Nahihiya tayo kasi nga tumutuloy yung uhog mo, tumutuloy yung luha mo, kaya ayaw mo kasi naka-live, nakikita doon. Hindi mo muna ipo-pour it out ang pag-worship. Amen? Lagi nating tandaan, mga kapatid, worship begins from us. Mga kapatid, kung niligtas ka ng Panginoon, I gotta praise. Kung pinagaling ka ng Panginoon, I gotta praise. Hallelujah. Kung ikaw ay dating makasalanan at ngayon ikaw ay binigyan ng pribileyo na maghayag ng salita, I gotta praise and I gotta pour it out. I gotta praise. Hallelujah. Hindi sapat na lang ako'y nakatalungkot lang. Hallelujah. At ikaw ay nagmamasid-masid na parang bouncer. Amen? Hallelujah. May napakinggan nga kami kagabi ni Brad Lorenzo na preaching. Pag ikaw daw, habang lahat ay nagpupuri at ikaw ay nagmamasid-masid na nagkaganyan-ganyan, iniinsulto mo ang Panginoon. Amen. Amen? What is our motive? We need to be receptive. Hallelujah. I will clap my hands. I will raise my hands. I will praise you, Lord. Hallelujah. I will cry out my heart. Hallelujah, para sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kung ginising ka ng Panginoon ngayon, buhay ka pa? Bakit? Pag buhay ka pa, ginising ka ng Panginoon, I gotta praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kahit ayaw man ng kapatid mo na buhay ka pa, binigyan ka pa ng Panginoon na mabuhay. Ibig sabihin, you need to praise the Lord. Amen? Kahit may problema ka, kahit may pagsubok ka, I will praise the Lord. Hallelujah. Ang ganda ng mga pag-aawitan natin, di ba? Sometimes, yung mga pag-aawitan natin na mga nadadala lang tayo kasi maganda ang tono, magagaling yung mga musicians, maganda yung boses, pero hindi natin sinasapuso what is the true meaning of that song. Amen. Di ba? I gotta praise, and I gotta pour it out. I gotta praise. Pag meron ka pang pagpupuri na kailangan ipasalamat sa Panginoon, kailangan mo ilabas yan, church. Hindi yung nahihiya ka, hindi yung tinatago mo. Dahil buhay ka ngayon, kailangan mo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, all my soul. Gusto nyong awitin ng praise. Praise the Lord. Naging alive. Praise God.
Dapat alam niyo yung meaning ng awit. I will praise the Lord all my soul. Amen. Amen. Praise the Lord. Ano pong mararamdaman natin mga kapatid pag nagpunta tayo sa Starbucks? Tapos doon sa ano na lang, coma. Kasi doon libre. Ano pong mararamdaman natin pag nagpunta tayo sa coma na walang kape? Diba sabi, magsarado ka ng Arwel? Diba, makikikain naman. Makikikapi na nga lang. Diba? Pag nagpunta ka sa KFC na walang chicken, Walang manok sa KFC. walang manok! Ano pong mararamdaman natin? Magsara ka na. Magsara ka na? Pag nagpunta ka sa Pizza Hut Walang pizza. na walang pizza, magsara ka na. Amen? Eh paano kung nagpunta ka sa church na walang worship? Anong pinunta mo sa church? Lumayas ka na? Oh, wag naman ganun, oy. Praise the Lord. Kailangan, nandito ka sa church, kailangan may worship. Kailangan may worship. Kailangan may magpupuri. Kailangan may panalangin. Kailangan may worship. Kailangan may magpupuri. Hallelujah. Baka, para hindi ma-disappoint ang Panginoon. Yung sa coma nga, walang kape, puro hot chocolate na tsaka green tea yung pinapainom ni Brother Roy sa atin, nadi-disappoint na tayo eh. Paano kung nasa church ka, tapos wala kang worship? Amen? Kailangan sa church, mayroong worship. Amen? Hindi po ang ating pastor, hindi po ang ating leader, ang ating wino-worship. Ang ating Panginoon. Amen. Amen? Ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang ating i-worship. Amen? Dahil siya ang nagbigay ng blessing. Marahil si Tatay Jack, nabibigyan din ako ng blessing, pero sa Panginoon pa rin ang gagaling. Amen. Ang blessing na nanggaling sa ating pastor. Amen? Kung ikaw natisod, ayaw mo na. No. Si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ang nagbigay sa'yo ng blessing, ang nagpagaling sa'yo. If you come to church, you need to worship Jesus. Amen? Amen. Praise the Lord. Kung si Kristo po ang sentro ng ating paglilingkod, hindi po mahirap mag-worship. Amen? Praise the Lord. Kanino po ba nakafocus ang ating mga puso? Focus where your heart is. Saan ang puso natin? Sa ating habibi? Sa ating kapatid? Sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang sabi mga kapatid sa Matthew chapter 6:21, for where your treasure is, there will your heart Amen. be also. Kung nasaan daw po ang ating kayamanan, doon daw po nandoon ang ating puso. Amen? Naniniwala po kayo mga kapatid? Praise the Lord. Kung nasaan po ang ating kayamanan, nandoon ang ating puso. So what is your priority right now? Amen? Is Jesus the center of your life? Amen? Praise the Lord. Malapit na po tayo mga kapatid. Charis lang, syempre, hindi pa. Praise the Lord. Kung ang puso po natin ay nakafocus what is outside the peripheral radius. Charot, o, di ba? Peripheral radius, kasi nasa circle tayo. Kung nasa labas ng ating Panginoon, we can never be called Christian. Amen? Di ba sabi kanina, ang sentro dapat natin ng ating Panginoon. So yung mga ginagawa natin, yung mga pag-uugali natin, yung mga bagay-bagay na hindi naman nakafocus sa Panginoon, ay hindi gawain ng isang Kristiyano. Amen? Makinig ka na nga lang sa preaching, inaantok ka pa. Excuse naman po, Nanay Mila. Praise the Lord. Hallelujah. Diba, yun na nga lang yung ministry mo. Sitting ministry. Naantok ka pa. Last time sabi ni kapatid ni Aling Vicky, praise God, sabi niya, nandito talaga, praise the Lord talaga. Sabi, Lord, bigyan mo ako ng kagisingan, naantok ako. Praise God, kasi inaantok na siya. So nagdasal siya, sabi, Lord, gisingin mo ako, inaantok na ako. Praise God, yun na nga lang yung ating gagawin, mga kapatid, inaantok pa tayo, di ba, mga kapatid? Buti sana kung inaantok ka lang, di ba? Eh, minsan, ginagraduhan mo pa yung nagsasalita sa harap, di ba? Come on, church! Bakit yan siya? Anyway, praise the Lord. May iba na nagkakaroon lang priority nila sa church pag silang naka-assign. Amen? Nagpa-fasting lang daw sila pag sila ang ginagamit. Amen? Kung ikaw ang nakafocus sa Panginoon, praise the Lord, hindi ka na kailangan tawag-tawagan pa. Amen? Hindi ka na kailangan i-message pa na i-message ka, nandito na ako. Praise the Lord! Hallelujah! Kung ang focus mo ang ating Panginoon, hindi ka na dapat pipilitin na, nandito na ako! Asan ka na? Maliligo ka pa lang.
Amen. Pero yung mga tagapagsundo naman, huwag yun na sabihin, nandito ka na, pero wala pa. Nahulas na yung ano ni kapatid. Kaya tuloy na wala. Wala tuloy. Praise the Lord. Muslim to. Praise God. Kung talagang ang ating Panginoon, ang ating pinofocus, amen. Hindi na dapat tayo pinipilit na, aatin ka ba? Ano, nasan ka na? Nandito na ako. Praise the Lord. Hindi. Nahulas yung chinchunso ni kapatid. Praise the Lord. Hindi. Sabi mo, nandito ka na. Pinag-antay, wala pa pala. Amen? Praise the Lord. Kilala ni Brother Gio na. Hallelujah. Tingnan mo, nakaka-relate kayo sa mga joke. If Jesus is the center of our hearts, maaga pa lang excited na tayong magsamba. Amen? Wednesday pa lang, nakaplansya na. Because our priority sa Friday, I want to worship God. I want to meet Jesus. Gusto ko magsumbong sa Panginoon. I want to bless His name. I want to hear His words. I want to be recharged. Dapat ganun ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Tandaan natin mga kapatid, nakakatayo pa tayo sa araw na ito. Hindi dahil sa matalino tayo, hindi dahil sa mayaman tayo, hindi dahil sa pinagpala tayo, bagkus sa grasya ng ating Panginoon. Amen? Sa trabaho nyo nga, ayaw nyo nang nalilate. Pero sa pagpunta sa panambahan, gusto nyo pa pinipilit. Amen? And gusto nyo tawaging Kristiyano. Amen. Praise the Lord. Huwag tayong uuwi mga kapatid na hindi natin mauuwi ang pagpapala. Huwag tayong uuwi mga kapatid, hallelujah, na hindi natin nakukuha ang pangako ng ating Panginoon. Amen. Dapat excited lagi tayong mag-worship sa Panginoon. Huwag tayong papayag na paglabas natin ng panambahan, walang nabago sa atin. Amen. Amen. May bago naman yung dala-dala mong supot. Praise the Lord. Huwag tayong papayag na uuwi tayo na hindi natin bitbit ang pangako ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pag nakita, yun nga sabi ko, pag nakita si Brad Sandy, tsaka si Sistine, naku, overtime na. Kumain tayo ng marami. Praise the Lord. Hallelujah. Where is your priority? Is Jesus is the center of your life? Maybe something is wrong. Maybe something is wrong with your commitment. Ano ba ibig sabihin ng commitment, mga kapatid? Dapat nakakommit tayo sa Panginoon. Kung yun pa rin ang ating ginagawa, mga kapatid, marahil kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Ano ba ang commitment ko? Ano ba yung covenant ko sa Panginoon? Amen? Hallelujah. Marami akong nakikita, mga kapatid, sa bahay panambahan, mga kapatid. Amen? Ilang taon na nananampalataya. Hindi man sila yumayaman. Hindi man sila madaming pera, pero andun pa rin yung commitment nila sa Panginoon. Andun pa rin nakikita mo ilang taong walang trabaho, pero nandun pa rin nagpupuri sa Panginoon. Andun pa rin sumasamba sa Panginoon. Hindi man pinapasahod 3 buwan, pero nandun pa rin sa church. Lumalapit pa rin sa Panginoon. Nagpupuri pa rin sa Panginoon because they know their commitment. Amen. Sa ating Panginoon. They know the value of their commitment at alam nila kung ano yung matatanggap nilang reward sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Amen? Alalahanin mo ang mga ilalang sa'yo habang may hininga ka pa, habang nasa kabataan ka pa, habang nakakapagpuri ka pa, habang nakakatalon ka pa, habang nakakapagsigaw ka pa, habang nakakalapit ka pa sa Panginoon, alalahanin mo ang Panginoon. Serve the Lord! Serve the Lord! Hanggat may hininga ka pa. Marami ang gusto na mag-serve sa Panginoon, ngunit huli na ang lahat. Amen? Yet, kaya nga lagi nang sinasabi, we are privileged. We are privileged. Amen? Na tayo, nandito nakakalapit sa Panginoon, nakakapuri sa Panginoon, pero sinasayang natin. Amen? Kaya nga sabi kanina, kagabi, na high blood daw si Bro, sabi, magpa-picture ka na habang di ka pa nakangiwi. Amen? Praise the Lord. Magpuri ka sa Panginoon habang hindi ka pa nakangiwi. Magpuri ka sa Panginoon habang hindi ka pa nakaratay. Magpuri ka sa Panginoon habang may hininga ka pa.
Amen? Huwag nating sayangin ang pribileyo na binigay ng ating Panginoon. Amen? Sabi niya dito, alalahanin mo ang may lalang sa'yo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Amen? Bago dumating ang mga masamang araw. Amen? Hallelujah. Kaya nakaka-bless, di ba? Hindi ba tayo nahihiya sa ating mga nanay? Amen? Na pagdating sa praise and worship, pagdating sa pagpupuri talagang, all out talaga silang nagpupuri sa Panginoon. Sa atin, yung iba pinipilit pa ng ng worship, pumalakpak sa Panginoon! Praise the Lord. Saka lang papalakpak. Diba? Amen? Amen po ba? Lahat po ay magsabi ng amen. Ano po ang ating purpose? Hirap na hirap si Evelyn na kasi, handa na ba kayo magpuri? Tapos kayo wala, parang di ba? Huwag nating insultuhin ang ating Panginoon. Amen? Pag nandito ka, naka-mindset ka na, I am here to worship. Amen. Andito ako para matanggap ko ang pagpapala. Andito ako para mag-worship, makipag-usap sa Panginoon. Amen? At ako ay mabiblessed. Ganun dapat mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Malapit na po tayo. Before the evil comes, serve God. Serve God habang may lakas ka pa. Serve God while your mind is clear. Amen? Dahil evil, sabi niya, evil days come not. Habang hindi pa dumarating ang araw, serve God. Hallelujah. While your mind is clear, maglingkod ka sa Diyos. Habang may hininga ka, serve God. Amen? Maging matatag ka sa iyong pagtatapat. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Maging matatag ka sa iyong Panginoon. Maging matatag ka kahit may pagsubok. Maging matatag ka kahit may problema. Kahit ayaw ka sa church. Kahit ayaw sa iyo ng tao. Maging matatag ka because Jesus is the center of my life. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kahit may pagsubok, may karamdaman. Hallelujah. Paglingkuran pa rin ang Panginoon. Hallelujah. Minsan masakit lang yung ingron mo, hindi ka na maka-attend sa church. Hallelujah. Praise the Lord. Maging matatag tayo mga kapatid. Stop trying to please everybody mga kapatid. Huwag mo nang i-please si kapatid mo. Kung ayaw kanila, so be it. You are here to please the Lord. Amen? You're not here to please your pastor. Your leaders. Hallelujah. Dahil kung talagang mahal ka ng mga kapatid mo, hallelujah, mamahalin at mamahalin ka nila. Amen. Amen? Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, mamahalin at mamahalin ka nila. At kahit mawala ka sa church, sila pa rin ang mag-aakay sa'yo pabalik sa Panginoon. Stop pleasing everybody. Hallelujah. Amen? Amen. Ano man ang nagawa mo, ano man ang naranasan mo, ano man ang pagkakamali mo, andyan pa rin sila. They will uplift you. They will do their best, hallelujah, to bring you back to Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Malapit na talaga tayo. Praise the Lord. Kung gaano ka oras dumating sa trabaho, kailangan, ganun ka rin oras pumupunta sa church. Amen? Hallelujah. Nakaka-distract po talaga mga kapatid. Amen? Sa trabaho, meron tayong grace period. Pero mas 15 minutes before the time, nandun na tayo sa trabaho. Amen? Pero tayo, Lord. 1 minute before the service, nagsusuklay pa. Pinag-aantay pa ang pagpapala, pinag-aantay pa ang blessing. Amen? Yan ang kaibahan mga kapatid. What is your priority? Amen? Ang sabi mga kapatid, praise the Lord, sa James chapter 4 verse 14, ito ang lagi nating tandaan. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Naniniwala kayo ng church? Amen. Amen. Singaw lang pala tayo. Alam niyo ba, mga kapatid, nung bago ako nagbabala, akala ko yung singaw dito sa singaw pala yung steam. Ang singaw pala, para daw po tayong singaw mga kapatid. Di ba yung steam? Pag yung steam, yung usok, pag nawala, ganun lang. Maglalaho. So habang may hininga pa tayo, habang nakakapagpuri pa tayo, habang nakakalapit pa tayo sa Panginoon,
make the most of it, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. You will never know what will happen tomorrow. Yes. Lagi na lang sinasabi na lang yan eh. Pero totoo, church, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. But if Jesus is the center of our life, ano man ang mangyayari mamaya, hindi ka mangangamba. Amen? Dahil alam mo na kung saan ka tutungo. Diba? Sabi ni Brad kagabi, hindi ako nangangamba. Praise the Lord. Ano man ang mangyari, kunin man ako ng Panginoon, hindi ako mangangamba. Pero kung lulubog, lilitaw ka, palitaw, nag-altar call ka ngayon, pinatawad ka ng Panginoon, lumabas ka, gumawa ka ng kasalanan, nasagasaan ka, hindi mo na hindi mo na nahihingi ng kapatawaran ang mga kasalanan mo. Amen? Praise the Lord. Hindi mo na kailangan maging superstar sa church. Hindi mo kailangan maging apple of the eye ni pastor para magpagamit sa ministry, mga kapatid. Amen? Alisin na natin yung mindset na gano'n, mga kapatid. Lagi naman yan kasi paborito yan eh. Lagi naman yan ginagamit kasi, malapit yan. Wala akong sinasabi si Sdang. Praise the Lord. Pero wag na nating tanggalin yung ganong mindset, mga kapatid. Amen? Hindi po natin, praise the Lord, kinakailangan maging magaling, maging apple of the eye, maging superstar. Amen? Para pa tayo ay magamit sa ministry. You need to come to church and be involved. Amen. Amen? Praise the Lord. Naunawahan natin yun. You need to be involved, mga kapatid. Amen? Kung darating ka dito, ayaw mo nang i-involve ang sarili mo, so hindi ka talaga gagamitin ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sasabihin mo pa na hindi ko group ngayon eh. Hindi ako, sorry, next week ako. Amen? Amen. Praise the Lord. Andiyan pa ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Hindi naman kailangan ikaw ang tatayo dito. Hindi naman kailangan ikaw ang aawit. Praise the Lord. Marami pong ministry. Praise the Lord. Merong pulpit ministry. May music ministry. May maintaining the church. May sundo, hatid. Praise the Lord. Masyado ka namang ambitious din. Praise the Lord. Sa maliit na bagay nga, hindi ka mapagkatiwalaan. Gusto mo agad, ikaw ang gagamitin sa likod ng pulpito. Search your heart. Search your motives. Amen. Praise the Lord. Kung gusto mong magamit sa kapurihan ng Panginoon, nakita mo, praise the Lord, ang basura nga, ang chiclet, ang chewing gum mo nga, nilalagay mo pa sa ilalim ng monoblock. Tapos gusto mong magamit ng Panginoon? Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Minsan iniisip natin, ministry lang lagi dito sa music. Iniisip natin, kung hindi ako nakapasok dyan sa music, hindi ako bibigyan ng ministry. Yan lagi ang mindset. Minsan na iniisip, hindi ka nagamit sa preaching the word of God. BS, hindi ako nabibigyan ng ministry. Yan lagi yung mindset ng mga tao, mga kapatid. Ang daming ministry, mga kapatid. Praise the Lord. Yung manalangin ka na nga lang, para sa kapurihan ng Panginoon, para sa gawain ng Panginoon, yan ang pinakamalaking magagawa mo. That is the greatest ministry, mga kapatid. Yung ini-intercede mo yung gawa ng kaaway, yung ini-intercede mo yung anuman ang mga hadlang sa gawain ng Panginoon, yan ang pinakamalaking ministry. Amen. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Napakarami po, may mga prayer warriors. Minsan magpe-pray na nga lang, nalilimutan pa natin. Ministry yan, mga kapatid. Amen? Merong evangelism. Diyan pa ba kayo? Amen. Praise the Lord. Meron sa kusina. Merong ushers. Minsan pag grupo na sa akin maglilinis ng CR, hindi na daw siya atin. Amen? Praise the Lord. Kung ang puso mo ay nasa Panginoon, nakafocus, hahanapin mo at hahanapin ang Panginoon. Amen? At hahanapan ka ng Panginoon ng ministry. Ma-overwhelm ka na lang mamaya, gusto mo sa'yo na lahat. Ikaw na. Praise the Lord. Not your will, but the will of God. Hahanapan ka ng Panginoon kung saan ka nababagay. Praise the Lord. May napanood nga ako ano ba yan? Sa Reels. Pag may nag-apply ng trabaho, hindi dahil sa qualifications, tinitingnan sa ugali. Kung magaling kang magsinungaling, ilalagay ka sa sales. Tapos kung magaling kang magsalita,
ilalagay ka sa mga sa marketing. O, di ba? Ganon. So, hinahanap ng Panginoon kung ang pwede niyang ibigay sa yung ministry. Amen? Praise the Lord. Kaya kung magaling akong magsalita, makimarites, asahan mo sis Angge, hahanapin din ng Panginoon, susunod ikaw na rin ang gagamitin dito sa likod ng pulpito. Amen. Thy will be done. Amen? Amen. Praise the Lord. Alam nga namang ilalagay si Aling Vicky, ay tulog. Kailangan kung sino talaga yung nakikita ng Panginoon, yun talagang ilalagay ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, hinahanapan ka ng Panginoon kung saan kanya ilalagay. Amen? Praise the Lord. We need to show up and be sold out sa Panginoon. Amen? Our tao si Brother Randy. Hindi tayo gagamitin ng Panginoon kung nandun pa rin tayo sa ating masasamang lakad. Amen? Praise God. So pag Friday, apakabanal-banal natin, pagdating ng Saturday, andun na naman tayo kay Habibitay, hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Amen? Kaya ang pag-aaral natin is Jesus is the center of your life, o Jesus is the center of your life every Friday. Amen? Patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan, ang puso mo ay puno pa rin ng galit, puno pa rin ng inggit, puno pa rin ng panlilibak, hindi tayo gagamitin ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo marunong magpasakop, hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Wala na namin alam yung mga kapatid, bago natin, ang conclusion natin, nung umuwi kami, nagbakasyon kami, testimony lang, mga 1 minute lang, praise the Lord. Dito, sa FOGC, pag naka-line up ka, tapos natisod ka, nagtatampo ka, ayaw mong magamit, hindi ka a-attend, di ba? Makikipagpalit ka, song lead ka, hindi ka mo magpapakita. Alam mo mga kapatid, wala ka man, hindi titigil ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo ba, nung nagbakasyon kami, umatay kami sa gawain ng Panginoon, ang boses ng mga umaawit doon sa Panginoon, ang gaganda. Alam mo yung mga music ministry nila, siguro kahit maghawak ng mic, hindi tayo papasa mga kapatid. Amen? Pribileyo mga kapatid, na nandito tayo, nakakatayo, nakakaawit, nakakapuri sa Panginoon, nakakahawak ng mic, tapos aayawan natin. Pag sa Pilipinas mga kapatid, hindi ko alam. Baka abutin ka pa ng siyam-siyam kung kailan ka may line up mga kapatid. Charges to experience mga kapatid, talagang namamangha kami. Tapos iniisip namin mag-asawa, doon sa Saudi, patampo-tampo pa tayo. Kung ayaw natin, hindi tayo aaten, hindi tayo mag-practice. Dito, grabe. Pag sinabing pagpupuri talaga. Pag sinabing altar call, ang youth, nag-i-speak in tongues, mga kapatid. Amen? Huwag nating sayangin, mga kapatid. Tapos, mga kapatid, sa ginagamit na ako dito, sinabihan ako ng pastor, ikaw ang mag-lead ng devotion. Halos maihi ako mga kapatid. Hindi ko alam ang gagawin ko mga kapatid. Kaya kailangan habang nandito tayo, ginagamit tayo ng Panginoon, i-grab natin mga kapatid, yung pribileyo na yan mga kapatid. Yung tinatawanan nating awit dito Pusong Dalisay, pagdating sa Pilipinas, yun ang ipinaawit ko mga kapatid sa sobrang hiya ko na hindi ako marunong umawit sa Panginoon. Ano man ang awit, ano man ang kinakaharap mo mga kapatid, mabibless at mabibless ka. Mapupuspos at mapupuspos ka. Pag uwi ko sa kunina, awit lang to ni Nanay Yola. Pero nung nandun ako, halos hindi ako makasalita mga kapatid. Pusong Dalisay na lang talagang inaawit ko mga kapatid. Kaya napakapalad talaga. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hanggang ngayon ginagamit niya tayo dito bilang natitrain tayo mga kapatid. Pagdating sa Pilipinas, andun ang laban, andun ang battle mga kapatid. Amen? Kaya kailangan sundin natin yung motibo natin na ang Panginoon ang nasa ating kalagitnaan. Hindi talaga tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Have your way, Lord. Have your way. Sabi ko, ayaw ko pa. Sabi ni Toto, uy, maya ka naman. Ay, sige po. Pero hindi ko alam na, Matthew 6:33. Yun na talagang inisip ko kasi doon ko, ayun lang ang alam ko nung time na yon. Kaya pag tinawag ka ng Panginoon, dapat lagi kang handa mga kapatid. Wala na dapat yung patampo-tampo. Wala na dapat yung padelay-delay.
Amen? Kasi hindi mo alam, tatawagin ka ng Panginoon saan ka man dadali. Pag tinawag ka ng Panginoon, kailangan lagi kang ready. Amen? Kaya mag-iba na tayo ng mindset, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Praise God. At sa ating conclusion, mga kapatid, ang sabi mga kapatid sa Hebrews chapter 12 verse 1, kaya't yamang nakukugkog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Amen? Ano man ang problema natin, ano man yung kabigatan natin, ano man yung problema mo kay sister, ano man yung napaisip tuloy kami sa sinabi ni Brad kanina na anumang personal na problema, isang tabi sa Bible study, sabi namin ni Julie ko, ano ba problema? Namarites tuloy kami. Kasi ano man ang mga kinakaharap natin, kailangan nating takbuhin. Hallelujah, nang may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Amen? Nakukuha natin mga kapatid, ano man yung ating nararanasan, ano man yung ating nangyayari sa ating mga buhay, kung ano yung commitment mo, ano yung covenant mo sa Panginoon, kailangan mong takbuhin ang kanyang, ang takbong binigay sa iyo ng Panginoon. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, take up your cross. Hallelujah, deny yourself, take up your cross, and follow me. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa 2, masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang ilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ang sabi mga kapatid, looking unto Jesus. We need to focus sa ating Panginoon lamang tayo mag-focus. Kung titingin ka sa iyong katabi, marami kang makikita. Pero pag tumingin ka sa Panginoon, spotless, sinless, blameless. Amen? Praise the Lord. We need to focus to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi mga kapatid, hallelujah, Praise the Lord. sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen? Praise the Lord. Kung sa mga oras na ito, inaakala natin na tayo ay isang Kristiyano na mga kapatid, ngunit hindi pa tayo nagpapakabanal sa ating pamumuhay para sa atin ang mensaheng ito. Sa 16, sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. Tayo po tayo lahat mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your word. Hallelujah.